Magandang araw mga katito-katita, ito na naman ang panibagong araw at ito ang ating kwento. Buhay ng aking anak sa Pilipinas, nasa school siya at nandoon siya ngayon at ito yung oras na tinuturuan sila ng kanilang guro na manalangin, tamang gabay at panalangin bilang isang bata. Ganyan po talaga kapag ang bata ay maliit pa, kailangan ng gabay ng isang magulang at pangalawa ang kanilang guro. Kailangan sa bahay pa lang ay natututunan na o natuturuan na natin kahit paunti-unti ang tamang disiplina at gabay sa isang bata. At ng mga oras na to, talagang mapapansin nyo yung kanyang pagsusumikap sa pagkukulay. Hindi man maging perpekto, at least alam nyo naman mga ganyang edad, wala pa yan silang alam, wala pa lang silang muwang. Unti-unti na matututunan din yan nila. Kaya kinakailangan nilang tamang gabay at pag-aalaga para at least makita nila yung tamang landas sa kanilang tatahakin. Kasi alam nyo, ang bata ay nag-uumpisa yan sa tahanan. Kailangan bilang isang magulang, ipinapakita natin sa kanila kung ano yung dapat at kung ano yung tama at mali, na para at least lahat ay kanilang matututunan. Hindi man sila agad matututo agad sa kanilang paaralan, pero sa bahay dapat natuturuan na sila ng tamang tamang gawain nila. Na mga oras na to ay medyo ini-enjoy niya ang kaniyang pagkukulay. Siyempre, hindi yan talaga pagagalitan muna ni teacher o hayaan lang sila talagang ma-develop. Kailangan yung sariling sikap nila ang pag-develop. Hindi yung tayo mismo ang nag-aano sa kanila, yung parang nagagalit tayo o hindi. Kailangan lang natin silang bigyan ng tamang gabay para at least lahat ng kanilang mga ginagawa ay natututunan nila. Pasalamat tayo sa Diyos kapag ang ating anak ay mabait at marunong umunawa habang bata pa sila. Yun ang maganda, para sa kanilang paglaki ay natututunan nila ang mga tamang asal at tamang mga gawain. Kaya tayong mga OFW na ay nandito sa abroad, kailangan talaga natin magsikap para mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating pamilya. Kaya kayong mga pamilya nandiyan dyan sa Pilipinas, mahalin nyo ang inyong asawa, kapatid, o kahit sino pang kamag-anak na nasa ibang bansa, dahil hindi po basta-basta ang pagiging isang OFW. At para naman sa mga anak natin, kailangan lumaki sila ng masikap at iwasan yung pagdating ng panahon ng pagkakaroon ng bisyo o yung pagiging basag ulo. Dapat isa puso natin yung mga paghihirap na ginagawa ng ating mga magulang. Kasi ang pagmamahal ng isang magulang at sakripisyo ay hindi kayang tumbasan ng anuman na pera o kayamanan. Yun lang ang may pagmamalaki natin sa ating mga magulang na nasa abroad, ang kanilang sipag at tiyaga. Alam nyo ba, pag nasa abroad ka, napakahirap. Minsan yung kalungkutan, mahirap siya. Mahirap siyang sugpuin. Kaya ng mga panahon naman ito, dito sa Saudi Arabia, ay naglalakad tayo at pupunta tayo sa isang mall dito sa Bata, Riyadh, Saudi Arabia, dahil may bibilhin tayo, kaya kailangan natin pumunta sa mall. Kaya itong mga oras na to, naglalakad ako, dumaan ako dito sa isang bago na mall o supermarket. Kaya lang hindi ko masyadong nakasanayan dyan doon sa ibang market. Kung saan kasi ako nasanay, doon ako napunta para at least nababudget ko yung kailangan na mga bibilhin ko. Hindi katulad sa mga kasama ko kung saan sila gustong pumunta, pupuntahan nila lahat. Halos minsan nauubos na lang yung sahod nila sa kabibili lang ng mga material na bagay. Hindi naman importante ang material na bagay, lalo na kung ang sahod natin ay tamang-tama lang. Kailangan pagkakasyahin din natin. Kaya ng mga oras na to, naglalakad ako kahit sa kainitan ng araw dahil wala naman tayong choices eh. At ito, nakarating na tayo dito sa first floor. Kung mapapansin natin, napakaraming tao. Maraming nakapila. Yan, halos kasagaran ng mga nakapila na yan ay papunta ng bangko. Dito sa Saudi Arabia kasi, kung saan sila nasanay magpadala, doon sila nagpapadala. Iniisip nila malaki ang palitan doon. Lahat naman po yan pare-parehas kasi ang mga bangko naman may mga system naman yan sila. Kaya doon ako napunta minsan sa ibang bangko na alam pong kabisado ko na mabilis lang kasi wala namang pinagkaiba yan. Ang pinagkaiba lang nila yung pangalan, pero pare-parehas lang po yan sila. Kaya sa atin mga OFW, konting tiis at tipid lang talaga pag nandito tayo sa ibang bansa kasi mahirap po ang gumastos ng gumastos.
dahil wala tayong ibang pwedeng asahan o wala tayong pwedeng ibang hingian ng tulong kapag nagkaroon tayo ng problema pagdating ng oras. Ng mga oras na to, nandito ako sa may Bilagyo Mall, umakyat ako sa second floor kasi meron tayong pupuntahan at kakatagpuan na friend dito dahil first time natin ulit magkita sa haba ng panahon. Kaya ng mga oras na to, medyo nag-iikot-ikot lang muna ako para, alam nyo na, nag-window shopping tayo kahit wala man tayong bilhin. Okay lang yun para nai-stress free tayo o nai-stress relief natin, natatanggal natin yung pagod at natatanggal natin yung stress natin. Bisa kasi pag nasa bahay lang tayo bilang OFW, mas nakaka-stress, di ba? Wala tayong ibang nakikitang paligid, kundi yun lang. Kaya nga kaming mga OFW, kapag nakalabas na kami, nakapunta kami sa mga lugar na hindi namin o panibago lang sa aming paningin, parang tuwan-tuwa kami, para rin kami yung nakalabas sa koral, alam niyo yun. Kaya kaming mga OFW, nagsisikap talaga na para pagdating ng panahon, pag nasa Pilipinas na, ay okay na. At ng mga oras na to ay medyo kakain muna tayo at nagugutom tayo at medyo mura lang naman ang pagkain dito. Maraming salamat sa mga nagla-like and follow and share. God bless you all guys. Saway pagpalain kayo ng Diyos. Sa mga nagbibigay ng star, God bless you all. Like, follow and share. Ito ang buhay OFW. Tuloy-tuloy lang, laban lang. Maraming salamat. God bless you all. Bye.